follows me will not walk in darkness. Magandang araw mga katiats. Meron tayong natanggap dito na magandang video, atin muna panoorin. Ito po ang kaasawang bato kung tawagin dahil po ito ay magkapatong. Ito naman po ang metsurang elepante daw di umano. Okay. Elepante kasi malaking bato ito. Meron siyang mata, so pwedeng marker yan for treasures. At doon sa bandang gilid niya, itong hindi makita natin, mayroong triangular yata na posisyon ng mga bato. So maganda yan, balikan natin yan mamaya sa ating analysis. Patuloy tayo sa panunood. Ayan. At ito naman po ang medyo hindi yan, wala yan. Para siyang kamin. And then nandito naman po Ayun, merong doon, bato na ang natin. balikan nga natin, balikan natin. Po ang next natin. Heart, sign heart. Sana. Diamond. Yan. Meron siyang pero hindi natin tiyak kung yan ay man-made. Pero siya ay triangle. Diamond. Triangle Heart sign. dito eh. Saan ba yung heart dito? Ito po yung heart. May heart dito. Wala na yung heart. At sa malayo, ayan. Parang ang diamond siya. Ayan. Yan, parang diamond din yung isa. Ayan parang mga pyramid rocks. Itong dalawa kaduda-duda, bakit pareho ang hugis nila? Pyramid ang ibabaw at square ang baba or base ng bato. Kaya maya balikan natin yan sa ating analysis. Yan. Patuloy tayo. Sa likod po niyan may mga marking na diamond. Yan. 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 Taran. Ayan po yung marking ng diamond sa likod niya. Oh. Yan. Guys. Yan. Nandun si Ito po ay Nining. tulid ng nyugan. Na kung saan Itong mga nagkalat na bato dito, kapag nabubuhat lang yan ng tao, ang mga nagkalat na bato, yan ay mga sign na mayroong ginawang tunnel na malalim at malaki underground sa lugar na yan. Ang mga bato na nagkalat na mabubuhat lang ng tao, yan ay galing sa kinakailaliman ng lupa. Kaya pwedeng may tunnel dyan, pero hindi natin matukoy ang entrance nito. Kasi wala tayong nakikitang stone map, wala ding mapa, at wala ring mga signs na trail signs or itong pointers ng entrance. Okay, so ang maganda kapag ganitong lugar ay gamitan nyo ng, kung meron lang kayong kakilala or magrenta kayo ng scanner. Kasi ang scanner ay makapag-detect yan ng tunnel or cave underground. Kaya maganda dyan. Okay, patuloy tayo. Ang daming mga tipak-tipak na bato. dito po nung araw ay Ito, may nakuha po yung merong hugis to. Parang ulo ng aso. Parang bulldog na aso. Ito yung mata. Ito yung ilong. Maganda mga yan. tao dito na di umano sa lugar na ito ay bumilang sila ng 7 meters pamula po dyan para po siyang ganyan parang siya parang siyang taklo ba diba para siyang predator ba parang ganyan. Then dito po siya side na to Parang nga siyang yung maskara ng predator. So yan, nagtuturo yan ng harapan. So pwedeng i-detect nyo itong harapan itong bato. Magandang siya magandang marker. 7 meters. Yan. Yan sa lugar na yan.
Ito pong side na to, yan, ang batong to. Dito po ay pinumbalaan ng tubig. Yung item lumabas na kasi sa lakas ng pressure ng tubig ay lumabas na yung item. Yan po yung malaki. Siguro po ay 6 inches ang butas dati. Yan. Dito po nakakuha ng dalawang mabilog na itim. Siguro black diamond yun. Hindi na po bumalik mula po nung time na yun. Ayan. Okay, so meron palang history ang lugar na ito. Tama nga ang sabi ko na ayan o, nagkalat yung mga bato. Hindi ganyan ang mga bato sa nature. Ang bato sa nature ay nabaon yung mga maliliit, hindi lumilitaw. Pero dito parang tinatapon yung mga biyak-biyak ko. Kaya meron talagang malalim at malaking tunnel underground sa lugar na ito. At kung nandyan ang itong nagkalat na bato, wala dyan. Doon nyo hanapin sa malinis na lugar na walang kabato-bato kasi yun ang lugar na tinanil nila. At ito kasi hinakot yung mga tipak-tipak na yan at itinapon dyan sa medyo may kalayuan sa kanilang ginawang tunnel. Yan ang style ng Hapon para hindi matagpuan yung tunnel nila. Okay, so patuloy pa rin tayo sa panonood. Ayan. Ito pala April na. Oh, sige. Wait lang. Hindi pa yan, mamaya na. So ito po guys, oh. Ayan. Pyramid rock. Oh. Diamond. Shape diamond pala. Ayan, pyramid rock yan. Ngayon ang mga pyramid rock, sign yan ng treasure under the pyramid. Pero, tingnan nyo ang palibot kung may mga bato ba na nag-point diyan sa pyramid rock. Kung mayroong mga bato sa palibot na nakaturo sa kanya, ibig sabihin na sa kanya, tinatago niya under sa kanya ang item. So ganyan lang kapag mayroong mga arrow sa unahan na nagturo dyan, mga bato na matulis na nagturo dyan sa pyramid, ang pyramid na ang pinaka final pointer to treasures. Patuloy tayo. Ito. Ayan, papunta po. Ayun o, ito. Ito. Ayan. Nakita nyo ito, may bukol siya sa hulihan and then may butas sa dulo. At ang dulo niya ay matulis. Tingnan nga natin. Ayan. Ayan o, matulis ang dulo niya. So tingnan nyo ang nasa unahan na tinuturo niyan kung ano yan. Ano ang tinuturo niya. At kapag ang tinuturo niya ay yung pyramid rock, ay talagang doon na hukain ang hinahanap nyo. Papunta po doon yung nakaharap po sa batong yun. Batong ito, mahaba po siya. Yung bato na yun. Yan, nakaharap po Yun. doon sa batong Ayan yun. na bato. Ayan o. Klarong-klaro pala yan. Yan ang tinuturo. Ang dulo nito ay merong ano yan square sign. Kaya pwedeng 1 box of treasure quick deposit dyan sa bato na tinuturo niya. Yung ating pinuntahan. Okay, patuloy tayo. Dami talagang nagkalat dyan ang mga bato. Yan. Heart. Ito naman ng heart. Shape heart. Yan. Okay. Po Heart. shape heart. Heart shaped rock. Yan. Kayo na po ang bahalang mag-analyze guys ng aming nakitang mga marking. Okay, so maraming salamat sa iyo Katieds. Ngayon atin na ito i-analyze sa ating mga ilustrasyon. Sandali lamang. Okay mga Katieds, umpisahan natin ang ating illustration ng ating analysis. Una tayo dito sa elepante na sinasabi. Elepante ay malaking bato, so pwedeng ito yung kanyang pinaka-central marker dyan sa lahat ng mga bato. Okay, tingnan lang muna kung saan nakaharap itong mata. Okay, tingnan dito banda kung anong bato ang tinitingnan niya. Pwedeng meron siyang tinitingnan na 2 or 3 bato. Gamit kayo ng compass dyan, tumayo kayo dyan, at then hanapin nyo ang 4 na direksyon. At sa bawat dulo ng mga direksyon, okay, sa layo na 15 meters,
pinakamalayo, hanap kayo ng mga bato na nakalinya sa kompas sa 4 na direksyon: north, west, east, south. Okay, at kapag may mga bato na tinamaan ng direksyon na 4, ang mga bato na yon ay potensyal na merong nakalagay. Okay, so huwag nyo munang hukayin ang ilalim or baba niyan. Pero pwede nyong pukpukin ito. Baka merong sucker deposit dyan na sinuksok lang. Pukpukin nyo ng maso ang gilid-gilid ng bato na yan kasi napakalaki. Dito makikita natin ang elepante. Nandito siya. Parang nakatingin dito sa pyramid. Itong dalawang bato dito, pyramid shape. Nakapagtataka bakit pareho sila ng hugis. At square yung kanyang square na square yung kanyang base. Parang tinapyas. Kaya ito kagad, tirahin nyo yan ng maso ang mga gilid. Baka mabutas yan, baka mayroong sucker deposit. O kung wala dyan sa loob ng bato, pwedeng bawat isa ng pyramid ay may laman yan. Sa ilalim niya, treasure under the pyramid. Magandang sign yan. Ito yan, dalawang pyramid magkasunod. Pwedeng may laman ang loob ng bato o ang ilalim niya. Okay, ito yung sinabi ko kanina na parang bulldog siya. Ayan. Merong mata makita sa malayo. Pero kung lapitan pala ito ay parang may nakakabit dito na predator. Ito. Predator shape na na maskara, nagaganyan. Pero kapag ganito ay unahin nyo muna ang pinaka major na sign. Ang major sign dyan ay itong ulo. Kaya tingnan nyo ang pinuntirya ng kanyang uso. At kapag nakatingin yan, example doon sa pyramid rock, assureable na nasa pyramid rock. Ngayon natin tingnan itong predator na yan na sign. Nakakabit ito. Ito nakakabit siya. Pero palagay ko ito yung natural na lang ito. Natural ito na natipak at naitsura. Pero ang talaga dito, pinakamagandang marker ay ang ulo ng bulldog na yan. Bulldog na aso. Ito ang pinakamaganda sana sa lahat na sign. Mayroong bilog and then may square dito. And then matulis yung dulo ng bato na ito. Makikita nyo naman sa video, nakapoint yan doon sa malaking bato. Kaya ito sa lahat, ito ang pinakamaganda. Kasi nandito ang bilog. Ang bilog ay sign for treasures. O pwede ring kung nakaturo itong matulis sa east, pwedeng ang presentation ng bilog ay ang sun or east. And din sabi niya mayroong treasure box sa unahan. Baka itong tinuturo niya na malaking bato. Doon kayo maghukay under sa malaking bato. Okay, so finally, ang panghuli nyo na sign na nakuha ng video ay ang puso. Okay, unang gawin, tingnan kung anong pinuntirya ng puso. Kung yun ang elepante, kung yun ang pyramid rock, ay doon kayo maghukay. Ngayon, kung wala doon sa pinupuntirya nito, ibig sabihin ay nasa ilalim niya. Kapag malaking puso, karamihan ay nasa puso lang ang item, nasa ilalim o sa loob ng bato. Pero dahil malapad lang ito, pwedeng takip lang yan at nasa ilalim talaga ang item. At bago tayo magtapos, shoutout muna tayo sa ating mga avid followers. Shoutout kay June Talks, kay Muni Ranunas, Ka1 Heart TV. Shoutout kay Glenn Mario, Rini Daizon. Shoutout kay Joseph Polangkos. Shoutout din kay Tating Nariman Salay, LJB Misor, user KS9. Shoutout kay Witchy Star, kay Intensity, kay Jerry Pistin, Ka1 Heart, Sir 196, Turio Bulsao, Desiderio Lamsin, Romeo Birano. Shoutout din kay Jerry Pestin, Edgar Lagarto, Maka Buvens, Danny Flores, user SJ3, Dennis Mordino, Rodel Carduna. Shoutout din kay Ari Salbay, kay Glory
Lee Batike. And lastly, shout out kina user UH2, Elvin Famaran, Jumar Francia, Intensity, Madan Canonigo, Binjo Mariano, Arcadio Angkon, at kina Genesis Barrientos at Gistoni Paroni. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magtapos sa ating episode. Maraming salamat. God bless at ingat kayong lahat mga katigads.